Okay guys, I have something to share sa ating everything under the Shan. Welcome to Under the Shan channel. Ito yung product review dito. Ilagay ko yung link doon sa description. So, buksan natin, unbox ang ating product review for today. Today is kailangan natin ng konting paggagamit natin sa in case of DIY troubleshoots sa ating bahay-bahay. Nabili ko ito sa TikTok shop kasi nag-iba ako ng device instead sa yung instead na yung analog or yung digital, ito na yung automatic na siya, automatic multimeter, automatic digital multimeter, para hindi na tayo mag-set ng dial o maghanap pa ng settings. Ito madalian na, smart na siya, smart tester. So subukan natin to kasi trending dito sa mga sa social media. So titingnan natin kung paano siya mag-operate at gaano siya ayos at gaano ka-accurate ang kanyang susukat ng mga electronic devices at iba pang kailangan na alamin. At ito troubleshoots, ito must FUI model FY106A, product name digital multimeter. Ayan po mga kasama. So ngayon, this time atin siyang buksan para makita natin ang kanyang appearance. Iwan ko kung may battery to kasi mas pinili ko yung di baterya kaysa yung yung naka-built-in na battery na rechargeable, kasi pag mawala na yung pisa nun, mahirap na hanapin ang pisa. So ito double A battery lang. Triple A pala. Triple A battery lang kailangan. Buti may kasamang baterya na. Kala ko hindi sinama. So ito yung multimeter. Ayan guys, pocket size lang siya. Napakaganda pala niya talaga. So masubukan natin to maya-maya. Ayan, may pa sa screen, So tingnan natin, may voltage, continuity, ohms, amp, DC, hertz, live at NCB, non-contact. Ang basic lang naman ang alam natin dito, voltage, DC voltage at saka AC at saka continuity at ohms. May isang model yung may sa diode at saka capacitor, pero hindi pa tayo master nun. So ito lang muna. So naka-fuse yan ng 4 amperes maximum, 600 volts hanggang kaya niya. Hindi naman malabo. So yes, talikod, AC voltage measure range to 0 to 600 volts, DC voltage measure range to 600 volts. Ayan siya guys. So may tornilyo dito natin lagay yung battery.
At may dalawang probes. Ito yung probes niya. May takip pa mga guys. May takip pa siya. Yes. Maayos. May takip. Yes. Yan ang mga gusto ko. May mga safety features. Kahit ganyan kasimple. Pero at least alam mo na inalagaan talaga nila yung product nila. So subukan natin lagyan ng battery para makita natin. At subukan natin magsukat. Sandali lang. So, okay mga friends, buksan natin. So, may manual siya. Basahin natin mamaya manual. Tingnan natin kung ito yung sa likod na isang screw. Kala ko hindi sila magpadala ng excluded yung battery. Kasama na pala. AAA. So, yes, subukan natin magkabit ng baterya. Ito yung baterya. T-chest. Pero palitan natin ito ng energizer. Matagal maglubat yung energizer. Yan mga guys. Sandali lang mga guys ha. Mahina ang kalaban mga guys. Mga guys. Yan. So, AAA battery. Sa positive ito. Ayan. Ito negative. Positive. Yan. Dapat snug fit. Yun, nakauna. Yun, naka-auto na guys. Kasi, natin, sarado natin para di mawala itong screw. Dalawang klase ito, may model yung isa, hindi kung isa. Pero pareha lang naman siguro. Ang kulang lang dito sa capacitance at diode. Wala siya. Yung diode yung sa may polarity yata yan. Hindi ko pa master yung mga ganyan. So yan, nakauna Naka-auto. So ito sukatin na to kasi ito lobat na to, galing to sa toothbrush na baterya. Saan ba, ilan ba ito also Ayan 1.5 volts to. Sukatin natin siya sa by auto na siya, auto range, kung ma-detect mo niya agad o may mababasa pa ba siya. Dali mga friends. Ayan. So itong pula sa live. Kasi ito dito pang amperes to. So dito tayo. Yun. Tapos ito black, always common. Yan mga friends. Sukatin natin kung ano mababasa niya, ilang voltage kasi auto na yan. So hindi na tayo mag-set ng DC. Diretso na. So negative dito. Negative dito. Positive ito. Tingnan natin kung may ma-reading siya. Ayun 1.1. Di naabot siya sa 5. Automatic na siya nag-DC mga guys na yung DC sa gilid. Maayos. Walang lugi tayo dito na 1.0. 1.189 wala na, hindi na siya mabot sa 1.5. So nakuna na siya ng voltage. Nag-drop na ito.
or na-dry na yung battery niya sa tagal. Pero pwede pa naman, oh. Pero doon sa toothbrush, hindi niya kaya paikutin ng motor. Kasi 1.5 ang kailangan. So dito 1.1 na lang. Round up na 1.1. So, ulitin natin. 1.1 auto. Yan, 1.1. 1.89. Okay. So gusto ko subukan sa outlet pero yun pa naman ang ano, pareho lang naman lahat. Wala kasing mag-video. So maayos yung ano natin, yung device na nabili at malaking tulong ito. At kung may mga kailangan na i-test o i-troubleshoot o aalamin lang kung anong ganun na naman sa basic sa loob ng bahay yung DC, AC, DC. So pagbasa, may hold siya dito NCB, ano, hindi ko pa alam paano gamitin. Basahin pa natin tong mga instructions sa manual. So marami pang pag-aaralan dito. Marami pa guys ang pag-aaralan. Sa mga battery ng sasakyan, pwede mo masukat yung battery ng sasakyan. So amperes pwede. So yes, maayos ang product at okay naman siya, magaan lang at hindi naman siya masyadong sobrang gaan. Worth it naman ang kanyang price. So I think walang regret at maayos ang ating product. Last na lang guys, meron siya ditong NCB non-contact voltage tester. Ito flashlight pala to. So mamaya paano natin. Dito tayo sa NCB. Okay. So non-contact voltage. Dito tayo. Ayan o. So tingnan natin kung naka-NCB ba siya. Ang set. NCB. Ayan, naka-NCB. So ilapit natin to pag itong plug na doon sa outlet. So pag ilapit natin to, dapat may ma-detect siyang kurente dyan. Ayan guys, oh. So meron siyang power. Now pag maayos, di ba? So next, pag gusto mo naman manual live, kukuha ka lang ng probe, wag na yung black. Sundutin mo doon dito, malalaman mo kung saan ang neutral dyan at saka live. At kasi maglalabas siya dito sa live, nag-indicate yan ang live. Yung sa baba live, sa taas NCB. Ayan, NCB. At ito naman ang dito flashlight ito. Baliktad sa no. Cell auto. Pwede ka rin mag-select ng manual, easy, hertz, ohms, ohms resistance, DC, alternating current, then auto. So dito tayo sa flashlight niya pinakahuli. Try natin ito flashlight. Yan o, flashlight. Mahina lang. Pero ayos na rin. Long press lang konti. Patay o. So yes. Natuwa ako dito guys. At simple lang gamitin. Hindi naman siya masyadong komplikado. At pang ano lang naman to sa basic use sa house. So hindi na tayo mabahala kung ano mangyari sa outlet o anong mga naputol na wire. At least alam natin meron tayong device. Ganun lang ang simple usage niya. At sa mga resistance din. At saka pwede ka na maka-calculate sa amperes, voltage at resistance. Yan naman ang pinaka-3 basic importance ng sa electricity. At meron na rin sa direct current. So ayos. So okay na ako nito. So don't forget to
follow and subscribe. Everything under the channel. So, doon na lang ilagay ang product link nito kung gusto nyo. Ilagay ko doon. Tingnan nyo sa baba. So, over and out.